Ang kalibutanong kayamanan kontra sa langit ng kayamanan. Dinhi sa Matthew chapter 6 verses 19 to 24 ay gihulagway sa atong Ginoong Kristo kung unsa ba ang kalainan o unsa ba ang iyang desire sa mga Kristohanon sa iyang kapanahonan hangtod sa atong kapanahonan karon mahitungod sa kalibutanong kayamanan o sa langit ng kayamanan. Ang earthly treasures o heavenly treasures ay napaloob sa Sermon of the Mount sa atong Ginoong Kristo kung saan ang mga Kristohanon niining pagtulunan gikan sa chapter 5 ng Matthew hangtod chapter 7 ay gihulagway sa atong Ginoong Kristo nga mao kini ang gusto niyang kinabuhi sa iyang katawhan dinhi nining kalibutan. So ang Sermon of the Mount ay gitudlo sa Ginoong Hesus sa mga Kristohanon. Busa ang iyang audience dinhi ay parihas kanato nga mga Kristohanon karon. Dinhi gihulagway sa Ginoong Hesus ang community sa langit nga dapat usab makita dinhi sa yuta sa community of Christians. O karon atong tan-awon dinhi sa Matthew chapter 6 verses 19 to 24. Sa chapter 6 verse 19 ng Matthew, gisugo sa Ginoo sa mga Kristohanon nga dili magtigom sa kalibutanong bahandi. So unsa kining kalibutanong bahandi? Klaro kayong giingon dinhi nga mao ang kwarta, nga mao ang gika bisihan sa kadaghanan sa mga tao. Apil na nini ang mga Kristohanon, kwarta ang gikabisihan. Matod pa din sa verse 19 ng Matthew chapter 6, ayaw kamo pagtigom og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta. So kini nga sugo ay gisugo niya sa iyang mga iyang audience nga mga Kristohanon nga dili magtigom og bahandi alang sa ilang kaugalingon dinhi sa yuta. Nganuman matod pa sa atong Ginoong Kristo, kay tay-an lamang kini og kutkuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. Nakadungog ko ganina sa istorya nga na-post sa Facebook nga kung saan naghilaka ang isa ka babae dahil meron siyang gitago nga tigwa 1,000, daghan siya kwarta nga 1,000 iyang gitago kini. Og sa iyang pagtan-aw ay gikaon kini sa ilaga katunga sa iyang kwarta na nakaon sa ilaga o katunga sa papel sa kwarta na kaon sa ilaga. So dili na gid pwede gamiton mo nang naghilaka siya nang hinayang siya. So mao kini ang kwarta nga kadaghanan sa mga batan-o nag-eskwela gumikan niini para maihanda nila ang ilang kaugmaon sa financial stability. So dinhi nga passage klaro og diretsahan nga gisugo sa Ginoong Hesus sa kada Kristohanon ang dili pagtigom sa kalibutanong bahandi para sa iyang kaugalingon. Sa iyang kaugalingon lamang. Siguro dili na niya, wala na siya panghunahon din nga ma-share niya ngadto sa uban ang iyang blessing sa kwarta. Kini man ay na-achieve niya pinaagi sa iyang sariling paningkamot o kini man ay gihatag sa Ginoo binang panalangin ngadto kaniya, blessings ngadto kaniya. Dahil atong hinumduman nga ang tao ay makaangkon og mga material nga mga butang pinaagi sa sarili niyang paningkamot minus the Lord, og doon na usay nakakuha, nakaimpok o naka-achieve sa daghang kwarta gumikan sa tabang sa Ginoo or sa blessing sa Ginoo nga gihatag kaniya. Muna nga matod pa dinhi dili magtigom sa kalibutanong bahandi para sa iyang kaugalingon lamang. Sa adlaw-adlaw natong kinabuhi isip mga Kristohanon, ana gayud kita sa pagtigom sa usa ka bahandi. Dili gini mali kanyan nagatigom gi kita kini by kalibutanong bahandi or langit nun, basta kada adlaw gahimo gayud kita sa pagtigom niini.
Matod pa sa Lucas chapter 11 verse 23, whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. So, gibahin sa atong Ginoong Kristo ang duha ka klase nga tawo niini dinhi sa Lucas chapter 11 verse 23. Dunay klase sa mga tao nga naga against sa atong Ginoo. Whoever is not with me, against sa atong Ginoo. And whoever does not gather with me scatters. So ang mga tao nga wala magtigom para sa kahimayaan sa atong Ginoong Kristo, wala magtigom sa kayamanan ngadto sa langit para sa kayamanan sa langit, pinaagi sa iyang mga maayong binuhatan, matod pa sa atong Ginoong Kristo ay nagpatibulaag, scatters. But of course, wala malimitahi sa kwarta lamang ang treasure sa usa ka tawo. Tungod kay sa uban ang ilang pinaka-treasure sa ilang kinabuhi mao ang kwarta. Pero sa uban naman ang ilang mahal sa kinabuhi. Sa uban mga napundar sama sa mga balay ug uban pa sakyanan ug uban pa nga napundar nila sa ilang kaugalingon. Pananglitan, si Abraham ang pinaka-treasure niya sa iyang kinabuhi mao si Isaac, ang pinakamahal niyang anak. Busa pinaagi sa pagpatay kay Isaac, siya gisulayan sa Ginoo kay didto man nabuhos ang iyang kasing-kasing. So gisugo sa Ginoo si Abraham nga ihalad si Isaac nga sunugon niya, ihalad ngadto sa Ginoo para kahimutan siya sa Ginoo. Matod pa sa Genesis chapter 22 verse 2, God said to Abraham, "Take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the land of Moriah. Offer him up there as a burnt offering on one of the mountains which I will indicate to you." So dinhi gisulayan sa atong Ginoong Dios si Abraham kung kinsa ba ang iyang unsa ba ang iyang pinaka-importante, pinaka-treasure sa kinabuhi. Ang pagsunod ba sa sugo sa atong Ginoong Kristo o sa atong Ginoong Dios, which is contrary sa iyang gusto, dahil nga si Isaac nga matod pa sa atong Ginoong Dios, pinakamamahal daw niya, whom you love. Take your son, your only son, whom you love, Isaac. So detalyado gid sa atong Ginoong Dios na si Isaac yun, dili si Ismail, o moadto siya sa lugar nga kung saan gi-indicate sa atong Ginoong Dios nga pagasunugon, pagapatyon niya si Isaac o pagasunugon bilang halad sa atong Ginoong Dios or kaniya. Offer him up there as a burnt offering on the one of the mountains which I will indicate to you. So, muna ang pagsulay sa atong Ginoong Dios kay Abraham, dahil ang iyang pinakamamahal ay pinaka-treasure niya sa iyang kinabuhi, mauman ang iyang pinalanggang anak nga gigugmagin niya. Ang batanong dato kaayo nakita sa Ginoo nga ang pinaka-treasure niya sa iyang kinabuhi mao ang iyang material nga bahandi. Mao nga dinhi siya gisulayan sa atong Ginoong Hesus, dahil nakita sa atong Ginoong Hesus nga kining tawhana gustong mosunod kaniya, gustong moangkon sa kinabuhing dayon, pero dunay babag sa iyang kaugalingon, ang iyang bahandi, ang iyang kwarta. Muna nga matod pa sa Matthew chapter 19 verses 21 to 22, Jesus said to him, to the rich man, to the rich young ruler. Matod ba din Jesus said to him, "If you wish to be perfect, go sell your possessions and give the money to the poor, and you will have treasures in heaven." So makita nato din nga gisugo kining batan-ong mayaman nga ibaligya ang iyang posisyon, ang iyang pundar nga katigayunan, ibaligya kini ug ang halin nini ay ihatag ngadto sa mga kabus. Ay padayon siya
makasib, makaimpok sa kayamanan ngadto sa langit. Then come, follow me, matod pa sa atong Ginoong Kristo. But when the young man heard this, he went away sorrowful, for he was very rich. So, dinhi lang kita makakita sa usa ka tawo nga miduol sa atong Ginoong Kristo, miluhod pagani kini sa ubang gospel, miluhod sa atong Ginoong Kristo, o kay gusto niyang makaangkon sa kinabuhing dayon, which is most of the people mauni ang gusto nila kinabuhing dayon, pero pangdugang na lang kini sa ilang maayos na kinabuhi. Kagaya nining sapian siya kaayo, nang ang kulang niya ang kinabuhing dayon, ang espiritual nga kinabuhi ang kulang niya, munang miduol siya sa atong Ginoong Kristo. Pero ang tubag sa atong Ginoong Kristo, ang sugo sa atong Ginoong Kristo kaniya, ibaligya ang iyang pinakamamahal nga pundar nga katigayunan, material nga katigayunan, ug ang halin nini ibaligya, ug ang halin nini ihatag sa mga kabos. Munang pagkadungog sa sapian ay nalungkot siya. Went away sorrowful, for he was very rich. Sapian kayo. Dinhi nagdeklara dayon ang atong Ginoong Kristo in relation nini nga tao na mas maayo pa daw ang usa ka camel nga mosulod sa bangag sa dagom kaysa mga sapian nga makasulod sa gingharian sa Dios ngadto sa langit. Dili tanang sapian ang giignan nini sa atong Ginoong Kristo, kadto lamang mga tao, mga sapian o mga tao nga mas mahal nila ang ilang kwarta kaysa atong Ginoong Kristo. Ibaylo nila ang atong Ginoong Kristo kaysa kwarta nga ilang napundara. Mao na nga lisod sa mga tao nga ingon ini, imposible nga makasulod sila sa gingharian sa Dios dahil gimahal nila ang ilang bahandi, ang ilang kalibutanong bahandi kay sa treasure nga mao ang atong Ginoong Kristo. Nganong gipagbawal man sa Ginoo ang pagtigom sa kalibutanong bahandi? Simple kayong gingon dinhi, tungod kay pwede kining kutkuton sa anay, daoton sa taya, or kawaton bahinuon sa taong kawatan. So, muna ang literal nga tubag sa atong Ginoong Kristo. So, ang pagtigom usab sa bahandi, nining kalibutana, ay pwedeng kadalasan makababag sa pagsunod nato sa atong Ginoong Kristo. Unang nagingon ang atong Ginoong Kristo nga, kung dili nimo biyaan ang imong pinaka-treasure nining kalibutana, dili ka mahimong akong disciples. Matthew chapter 6 verse 19, ayaw kamo pagtigom og bahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta, kay tay-an lamang kini og kutkuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. Walay mga milyonaryo nga namatay nga milyonaryo dahil dili nila madala ang ilang mga kwarta ngadto sa impyerno o sa langit baka. Biya ang gikinin nila og ang manag-iya niini dili na sila. Kung dili ang ila bakahang mga mahal sa kinabuhi, ilang pamilya, malamang munay manag-iya. So siya nga namatay, pobre gihapon siya nga namatay dahil wala siya pagadalon. Matod pa ni Job, mianhi ako sa kalibutan, nga wa ko'y dala, og mo pauli usab ako, mohawa ako nining kalibutan na nga wala usay dala. Dili siya mamatay nga kwartahan, ang mahimong kwartahan ang makaangko na unya sa iyang biyaan nga daghang mga kwarta. Muna nga, tayan lamang kini kutkuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. Ang tanang hinaguan pag-ayo sa usa ka Kristohanon nga bahandi nga iyang gitigom, tinigom para sa iyang kaugalingon, ay masayang lamang kini pinaagi sa mga buta nga pwedeng mudaot niini. Og usahay kini pa ang mubabag sa commitment niya sa Ginoo.
Muna nga makita nato dinhi unya sa conclusion sa sugo sa atong Ginoong Kristo nganong dili matigom dahil matod pa niya dili pwedeng mo-serve moalagan ang usa ka tawo sa Ginoo o sa kwarta. Matod pa sa atong Ginoong Kristo. So walay seguridad ang kalibutan sa pag-secure sa tanang kalibutanong bahandi. Gani moabot ang panahon nga ang tanan natong kalibutanong bahandi apil na ang atong mga mahal sa kinabuhi mawala kini sa ato sa panahon sa kamatayon. O ang tanan natong gitreasure karon niining kalibutan na pag-abot sa naghingalo ana kita sa bingit sa kamatayon sa atong kinabuhi mawala ang atong gana niini. Kung nakita yung mga Rolex, nakita yung mga gold nga sing-sing, bracelets, kwintas o ano man yan, na mga mahalon nga mga gamit, kung naana kita sa bingit sa kamatayon, mawala na. Dili kita moingon sa nagaatong kanato nga dala sa akong bulawan nga kwintas kay gusto lang tan-awon bago ako mamatay. Tan-awon dalaon sa ako ang katong Rolex na kung mahalon kayo. Tan-awon ko muna bago ako mamatay. Wala. Ang tanan nga atong gitreasure nining kalibutana ay mawala na kung kita ay ana sa bingit sa kamatayon. Ang atong gihuna-huna dayon kung sa pag-atubang nato sa atong magbubuhat. Kung pangutan-on kita, giunsa ba nato paggamit ang atong kinabuhi nga gipahulam kanato sa atong Ginoong Dios para ba kini sa iyang kahimayaan or para sa atong kahimayaan? Mao kanang gideklara sa atong Ginoong Hesus ang mahitungod sa atong kinabuhi nga wala makabatay sa kadaghanon sa atong acquired position. Unsa man atong na-invest, sa mga atong na-achieve nining kalibutan na hindi diyan nababatay ang ating kinabuhi, ang atong kinabuhi. Matod pa sa atong Ginoong Kristo sa Lucas chapter 12 verse 15. Then he said to them, "Watch out and guard yourself from all types of greed." Bantayan ninyo inyong kaugalingon sa tanang matang sa kahakog, because one's life does not consist in the abundance of his possession. Ang atong kinabuhi ay wala mo consist, hindi nababatay sa abundansya, sa kadaghanon sa atong na-achieve nga position, na-imbak nga position, nga mga investment. Hindi dyan nababatay ang kinabuhi nga tinuod matod pa sa atong Ginoong Kristo. Matod pa sa usa ka pastor nga namati sa giingon sa usa ka batan-on, "Oh, I wish I were like my uncle. He died a millionaire." Mo niya akong giingon ganina. The pastor said, "What?" He said, "He died a millionaire." The pastor said, "No, he didn't." He said, "What do you mean?" The pastor said, "Who has the million now?" Kinsa na ang nanag-iya sa milyon nga kwarta sa imong angkol nga namatay? Dili na siya, kung dili ang lain na ang mikapot nini. So wala siya mamatay nga milyonaryo kung dili namatay siya nga wala gayoy dala sa iyang padulngan. 1 Timothy chapter 6 verse 7, "For we have brought nothing in this world, and so we cannot take a single thing out either." Mao kini ang giingon ni Job nga giiko ni Timothy dinhi sa New Testament nga pag-anhin nato nining kalibutan na wala kitay dala. So sa pag-exit usab nato nining kalibutan na wala gihapon kitay madala. "For we have brought nothing into this world, and so we cannot take a single thing out either." 1 Timothy chapter 7 verse 6. Nganong gipanagbawal man sa Ginoo ang pagtigom sa kalibutanong bahandi? Ikaduha, tungod kay kung unsa og asa ang imong tinigom nga bahandi, atoa usab ang devotion sa imong kaugalingon. Atoa ang imong kasing-kasing nakafocus sa imong bahandi nga gitigom. Verse 21 ng Matthew chapter 6 mo ning ingon,
For where your treasure is, there your heart will be also. Kung asa ang imong bahandi, atua usab ang imong kasing-kasing. Atua ang imong focus dahil mao dito ang imong bahandi. Normal gayud sa usa ka tawo nga kung asa man ang iyang bahandi atua usab na devote ang iyang kasing-kasing. O kinsa man ang gustong mokuha nini nga bahandi sa iya, ipaglaban gyud niya kini para magpabilin sa iyang kaugalingon. We become bitter, angry, even violent over any trait to take them away from us. Busa kung ang atong bahandi mao ang mga butang sa Ginoong Dios, anaa usab ang atong devotion kaniya. Ang atong kasing-kasing ato usab sa atong Ginoong Dios. Matod pa sa Psalms 119 verse 127, for this reason I love your commandments more than gold, even purest gold. So matod pa ni King David kung siya ang nisulat niini nga passage nga gihigugma daw niya ang mga sugo sa atong Ginoong Dios mas labaw pa sa ginto o sa bulawan, even the purest gold. So muna nga mas gipalabi ni King David ang espiritual nga mga butang. Ang atong Ginoong Dios, matod pa ni Apostol Paul, ang imong kasing-kasing, ang imong hunahuna dapat nakatuon sa atong Ginoo nga ato sa langit. Mausab si King David, mas gihigugman niya ang sugo o ang written word of God o ang pulong sa Ginoo kaysa gold, even purest gold. Nganong gipagbawal man sa Ginoo ang pagtigom sa kalibutanong bahandi, tungod kay pwede kang himuong ulipon sa imong bahandi. Dili ang bahandi ang imong maulipon kung dili ikaw nga nagkupod sa imong bahandi, nahigugma sa imong bahandi, pwede kang himuong ulipon niya. Matthew chapter 6 verse 24, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. So klaro na kayo din idibot mo ang imong kaugalingon ngadto sa usa, ngadto sa bahandi kay sa Ginoo. Munang nagwarning ang pulong sa Ginoo Apostle Paul, magiignan niya si Timothy nga for the love of money is the root of all kinds of evil. Na dili gid dapat higugmaon ang kwarta. Higugmaon ang atong Ginoong Dios o ang atong isikataw, dili ang mga material nga butang, dili ang butang, dili ang kwarta. So we are to work hard and make money for our needs. But when those things are the main pursuit of life, kung mauna kini ang imong focus sa imong kinabuhi, then Jesus is against it. Galit ang atong Ginoong Kristo, ang atong Ginoong Dios niini. Mauning hinungdan nga daghang mga Kristohanon karon nga kasagara dili nagasimba sa Sunday kay mas dako ang ilang kikitain sa pag Sunday kay overtime man. Naay kung magnegosyo man sila, daghan silang market, daghan silang mabaligyaan niini. Don't let riches or the pursuit of riches hinder your pursuit of Jesus. Your pursuit of Jesus. So ayaw yun. Kay delikado ka. Maimpatso ka yun. Naghang akong nabantayan nga sa community of Christians nga nakasintro gihapon ang ilang kasing-kasing sa kwarta. Kung mamati ka sa YouTube kining mga prosperity preachers, kinahanglan nga kwartahan ka gid. Dili pwede nga dili ka kwartahan dahil wala ka panalangin sa Ginoo kung dili ka kwartahan. Nakakatawa dahil dili na mao ang message sa Bible. Dili na mao ang message sa atong Ginoong Kristo, sa atong Ginoong Dios. In fact, contrary na sa message sa atong Ginoong Kristo. Kay kung ang iyang gusto nga ang iyang katawhan mga sapian gayud, siya mismo ang nagmodel niini. Wala siya ipanganak sa pobreng mga parents,
Wala siya ipanganak sa pasungan, kung dili dito dapat siya ipanganak sa harianong palasyo, harianong mga balay, mga impluensyal nga mga ginikanan, dahil i-model niya ang iyang gusto. Pero unsa ang iyang gimodel, matod pa ni Apostle Peter, ang iyang i-model ang iyang pagsakripisyo. 1 Peter chapter 1 verse 21 kung wala ka masayo. So muna nga, matod pa sa Ginoong Kristo, you cannot serve God and money. Matthew chapter 6 verse 20, gisugo sa Ginoo sa mga Kristohanon ang pagtigom sa langit nung bahandi. Muni ang dapat tigumon sa usa ka Kristohanon. Daily ang kalibutanong bahandi. But lay up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and thieves do not break in and steal. So klaro kayo din nga ang atong tigumon ay ang treasures in heaven. Gibawal sa Ginoong Hesus ang pagtigom sa kalibutanong bahandi, pero gisugo usab niya ang pagtigom sa langit nung bahandi. Unsa ba ang langit nung bahandi? Matod pa sa atong Ginoong Dios through Apostle Paul, 1 Timothy chapter 6 verses 18 to 19. Matod pa ni Apostle Paul kay Timothy sa iyang congregation nga dapat isultin niya sa iyang simbahan, sa simbahan nga gipangunahan ni Timothy. Matod pa din tell them to your congregation to do good, to be rich in good deeds, to be generous givers, sharing with others. In this way, verse 19, they will save up the treasures for themselves as a firm foundation for the future, and so lay hold of what is truly life. So, unsa iyang pagabuhaton ay dapat siyang mubuhat og maayo, to be rich in good works or deeds, generous givers siya, sharing with others. Therefore, ang mga maayong binuhatang manging hatagon o matinabangon sa uban for Christ's sake, for the name of the Lord Jesus Christ, ay langit nung bahandi kini nga matigom sa usa ka Kristohanon. Gani ang pinakasimpol nga gibuhat sa usa ka Kristohanon ngadto sa igsoon, dili man gyud kini ibaliwala sa atong Ginoong Hesukristo, sa atong Ginoong Dios. Matod pa sa atong Ginoong Hesukristo sa Matthew chapter 10 verse 42, and whoever gives only a cup of cold water to the one of these little ones in the name of a disciple, I tell you the truth, he will never lose his reward. Kinsa daw ang maghatag sa bugnaw, usa ka baso nga tubig nga bugnaw, dili tong init bugnaw yun nga tubig, kay giuhaw ang iyang servant to the one of these little ones in the name of a disciple, dahil disciple siya sa atong Ginoong Kristo, or sulugoon siya sa atong Ginoong Kristo. Matod pa sa atong Ginoong Kristo, he will never lose his reward sa pagatubang niya sa atong Ginoong Diyos, sa atong Ginoong Kristo, who will judge the living and the dead. Dili ang Amahan ang mag-judge sa mga buhi o sa mga patay, ang atong Ginoong Kristo. Giintriga sa Diyos Amahan ang judgment sa pag-judge sa mga tao ngadto sa atong Ginoong Kristo, dahil ang atong Ginoong Kristo nahimong Son of Man. Isa sa mga title sa atong Ginoong Kristo is Son of Man. Dili lamang siya Son of God, kundi Son of Man usab. Kung walay gahom ang kalibutan sa pag-amping sa kalibutan ng bahandi, ang langit ng bahandi ay secure nga maampingan kini para kanato sa atong Ginoong Dios. Dahil ang kalibutan ng bahandi, kung magtigom kita, doon ay kawatan, doon ay daghan kontra nga mga kuhaong kini sa atong kaugalingon. Ngunit ang langit ng bahandi, kung ato kining tigumon, kita ang magtigom ni ini, ang atong Ginoong Dios ang mag-secure ni ini. Iya kining proteksyonan. Matod pa sa 1 Peter chapter 1 verses 4 to 5, that is into an inheritance imperishable, undefiled, and unfading. It is reserved in heaven for you,
sa mga Kristohanon, giingon ni Apostol Peter sa iyang gisulatan sa mga Kristohanon sa Asia Minor nga gi-receive kini ngadto sa langit para kanila, verse 5, who by God's power are protected through faith. Unsa nagaprotect nini ang atong Ginoong Dios pinaagi usab sa atong pagtuo. By God's power are protected through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. Sumuna nga gibawal sa atong Ginoong Kristo ang pagtigom sa kalibutan ng bahani o ang iyang gisugo ang atong tigomon ang langit nung bahandi nga maayo ang mga maayong binuhatang generous giver o unsa pa nga mga maayong batasan, unsa pa nga mga kinaiya sa usa ka tinuod nga Kristohanon. Matthew chapter 6 verse 21, ang impluwensya sa imong tinigom nga bahandi sa imong kinabuhi. For where your treasure is, there your heart will be also. Kung asa ang imong bahandi, ato ang usab ang imong kasing-kasing. So ang imong bahandi dako kay impluwensya sa imong kinabuhi. Dahil kung asa imong bahandi, naa diha ang imong focus. Kung ang imong bahandi mao ang atong Ginoong Dios, ang atong Ginoong Kristo, ang imong heart nakapokus usab sa atong Ginoong Kristo. Matthew chapter 6 verse 22 to 23, our eyes in relation sa atong kasing-kasing og panghuna-huna. Matod pa sa verse 22, the eye is the lamp of the body. If then your eye is healthy, your whole body will be full of light. Verse 23, but if your eye is diseased, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is the darkness? So sa kini ka figure of speech mahitungod sa atong mga mata, sa atong focus, sa atong pananaw, matod pa dinhi ang mga mata sa usa ka tawo mao ang bintana sa iyang kasing-kasing, sa iyang huna-huna og kasing-kasing. So kung unsa ang sulod sa iyang kasing-kasing ug huna-huna, mausab kini ang kasagara nga mohubog, mupulma sa iyang mga mata. Kung unsa ang sulod sa imong kasing-kasing, mao na ang imong pananaw. Dunay usa ka tawo, dunay usa ka sugilanon nga dunay usa ka tawo nga dili gyud niya gakagustuhan ang iyang silingan nga batan-on. O gusto niya na kahigayon nawala ang iyang martelyo nga diha lamang niya gibutang sa gawa sa iyang panimalay sa silong. Og tungod niini, dali-dali dayon yang gipasanginlan ang iyang sa iyang huna-huna nga ang nagkuha niini mao ang batan-on nga ilang silingan nga di niya gakagustuhan ang mga panglihok-lihok niini. Busa misamot na nga wala nagyoy maayong pagtagan niini nga batan-on. Pero sa sumunod nga mga adlaw na misplease ra di niya ang pagbutang sa iyang martilyo. Pero tungod sa dili niya gakaangayan ang iyang batan-ong silingan, mao nga ang tan-aw dayon niya gibinuangan siya niini pinaagi sa pagkuha sa iyang martilyo. Therefore, kasagara gyud ang attitude sa atong kasing-kasing ug panghunaw na nagahubog sa atong pananaw. Ug matud pa sa Ginoo, kung ngit-ngit ang imong pananaw tungod sa pagtigom mo sa mga kalibutanon nga mga butang, ngit-ngit pagayod sa alkitran ang tibuok nga kinabuhi nimong espiritual. Kung ang imong focus sa imong kasing-kasing ang mga material nga mga butang, nabiyaan mo ang espiritual nga mga butang o ang verdict ni ana sa pag-atubang mo sa atong Ginoong Hesukristo. Kung dili ka faithful sa iya, ang tawag niya nini, unfaithful ka, pahawa sa akong atubangan. Matthew chapter 6 verse 24. Makita nato dinhi ang mga Kristohanon choice of freedom to serve. Doon na siya pagpili kung kinsa ang iyang alagaran. Ang Ginoo ba o ang kwarta? Matod pa sa verse 24. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve
God and money. So giklaro din sa atong Ginoong Kristo, ang kalibutan ng bahandi ay ang kwarta. O ang langit ng bahandi ay ang atong Ginoong Diyos. You cannot serve God and money. Magpili ka yun. Pumili ka kung saan ka mag-alagad. Kung saan ka mag-serve. Sa ating Panginoon ba? O gamiton mo lang ang Panginoon para makuha mo ang imong gusto mga kwarta. Gamiton mo lang si Jesus, pangdugang lang ang atong Ginoong Kristo para mas daghan ang imong panalangin material. Dinhi sa Matthew chapter 6 verse 24, diretsahan gayod nga gideklara sa Ginoong Hesus nga ang pinagbawal niyang pagtigom sa kalibutan ng bahandi ay ang kwarta. O matod pa niya nga usa ka Kristohanon pwedeng maging devoted sa kwarta kaysa Ginoo. Paano ba maging devoted sa ang usa ka Kristohanon sa kwarta? Number 1, kung ipalabi mong kumita sa adlaw nga gisugo sa Ginoo nga unahin siya, pero wala mo kinisunda tungod sa dako ang imong makwarta ni anang adlaw, kasagara Domingo. Ang Domingo ay ang adlaw nga pagsimba sa atong Ginoong Dios kauban ang mga Kristohanon. I-celebrate nato ang pagkamaayo sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Kristo sa tibuok semana. Pero ang Domingo sab ay mahimong hadlang dahil kung magtrabaho ka, overtime, double pay ba, kung doon na kay negosyo, daghang mga tao mo palit sa imong ibaligya, sumunang hadlang. Pero ang sugo sa Ginoo, not abandoning our own meetings, as some are in the habit of doing, but encouraging each other, and even more so because you see the day drawing near. Sa Hebrew chapter 10 verse 25. Bisag ang context na ini ay persecution dahil sa kalisdanan sa gi-persecute ang mga Kristohanon ni higayuna. Yun na nga, dili wala malimitahan sa persecution, daghang hadlang nga dili ka mo appeal sa mga fellowship matag Domingo para i-celebrate ang atong Ginoong Hesukristo ang iyang pagkamaayo. Sunday is always disowed by many Christians tungod kay ang Sunday mao ang adlaw nga dako ang kita sa pagtrabaho or sa pagnegosyo. Paano ba maging devote ng usa ka Kristohanon sa kwarta? Number 2, kung ang imong mindset nakafocus sa material prosperity, ang thinking this as God's favor sa imo. Matod pa sa Revelation chapter 17 verse 18, because you see, kini ang giingnan din sa atong Ginoong Kristo, ang mga Kristohanon sa Laodicea, ang ilang deklarasyon, sapian sila sa financial, material nga mga butang, munang tungod sa ilang pagkasapian, nahimo silang mga may hambog na noon. Nag-warning ang atong Ginoong Kristo nga kung gusto mo maghambog, ihambog mo, ipanghambog mo nga nakaila ka kaniya. Muna ang gingon ni Apostle Paul sa 1 Corinthians, o gikot niya kini sa Jeremiah, sa book of Jeremiah sa Old Testament. Gusto kong mong maghambog, ipanghambog mo nga nakaila ka sa atong Ginoong Diyos. Pero ang Laodicean churches or Christians ay ang ilang ipanghambog, ang ilang na-impok, ang ilang pagkakwartahan. Matod pa din sa atong Ginoong Kristo ngadto sa Christians of Laodicea, because you see, I am rich. So ang ilang claim niini nga mga Kristohanon sapian sila. Because you see, I am rich and have acquired great wealth and need nothing. Bisan ang atong Ginoong Diyos wala nila kinahanglan dahil they can afford what they wish. Dahil they have great wealth. But do not realize that you are rich, pitiful, poor, blind, and naked. Take my advice and buy gold from me, refined by fire, so you can become rich. Buy from me white clothing, so you can be clothed, and your shameful nakedness will not be exposed. And buy eye salve to put on your eyes, so you can see. So dinhi makita nato nga kining mga tawhana sapian sa material, sa kalibutan ng bahandi, ngunit sa espiritual nga bahandi, bisan sila ay mga Kristohanon, ay pobre di ay sila, makaluluoy di ay sila. Sa ilang mga mata, proud kay sila, masapian sila sa kalibutanon.
sa espiritual nga mga butang, makaluluoy sila atubangan sa atong Ginoong Dios. Muna nga kung ipadayon mo kini pagbasa hangtod sa verse 20, ang atong Ginoong Kristo di ay tuwa na sa gawas. Wala na sa loob sa ilang fellowship, tuwa na sa gawas. Munang nanuktok ang atong Ginoong Kristo niini nga mga Kristohanon na kinsa mang mubukas, mudayon ang atong musulod ang atong Ginoong Kristo para makipag-fellowship sa kanila, para mabag-o sila, mubalik sila sa ilang pagkamatinud-anon nga pagka-Kristohanon. Kini nga mga Kristohanon sa Laodicea nagtuo sa ilang kasing-kasing nga ang ilang financial prosperity achievements ay favor sa Ginoo o gani ila na kining gipanghambog sa uban. Pero nadisibdi ay sila sa ilang sayop nga pagtuo kay sa tubangan sa Ginoo, sila ay alaot, makaluluoy, pobre, buta o gubo. Therefore, kung dili nila mabag-o ang ilang sayop nga pagtuo mahitungod sa tinuod nga prosperity, they are serving money than God. Daghang mga Kristohanon karon nga they believe that material increase is a sign of God's favor to them. Sayop. Wala kay mabasa ni ana nga declaration sa atong Ginoo sa New Testament. Someone said, wealth is not a mark of God's favor, neither poverty a mark of His judgment. They are the two greatest of how our character handles both situation as God's children. Ang atong tinigom nga bahandi nga ning kalibutan na maghatag ka natong destinasyon sa ikaduhang kinabuhi. Luke chapter 16 verse 9, and I tell you, matod pa sa atong Ginoong Kristo, make friends for yourselves by how you use worldly wealth, so that when it runs out, you will be welcome into the eternal homes. Igsoon unsa bang imong bahandi isip usa ka Kristohanon, aniya ba sa kalibutan or atoa sa langit? Ikaw lamang ang makasulti nini og ang atong Ginoong Dios. Ang atong mga worldly wealth, financial, gamiton nato kini para makadani kita sa mga tao, makatabang kita sa mga tao nga mosimba sa atong Ginoong Kristo, sa atong Ginoong Dios. Imbitahon nato sila sa buluhaton nga ang pulong sa Ginoo ay ginatudlo. Pamasahian nato sila, paisnapon nato sila para mahimo ginato silang higala, mauban nato sa tilan sa atong Ginoong Kristo. So, Luke chapter 21 verses 1 to 4 dinhi ipakita sa atong Ginoong Kristo ang paghatag nga usahay sa tingin sa uban ay sacrificial, pero wala kini isugo sa Ginoong Kristo nga mag-sacrifice kundi kusang loob sa atong kasing-kasing willingly nga ang mga tao nang gihatag sa ilang mga offering dito sa templo. Matod pa din sa verse 1 ng Luke chapter 21 verse 1, Jesus looked up and saw the rich putting their gifts into the offering box. He also saw a poor widow put in 2 small copper coins. He said, I tell you the truth, this poor widow has put in more than all of them. So, istoryahan niya yung mga disciples nga kining o apostles nga kining pobre nga widow, bisag gamay nga kantidad ang iyang gihatag, pero matod pa niya na sa atong Ginoong Kristo, he said, I tell you the truth, this poor widow has put in more than all of them, kaysa mga sapian. Nga naman, verse 4, for the rich man, for they all offered their gifts out of their wealth. Ang mga sapian, naghatag nga sobra-sobra sa ilang kayamanan, but she, the widow, out of her poverty, put in everything she had to live on. So, yun na nga, na wala sa kadako sa kwarta nga atong ihatag kung dili ang reason or motive nga nung naghatag kita. Daghan kayong mga kontra na karon sa tithes and offering na mga pastor, pero sa New Testament wala kitay mabasa nga gipaundang na sa atong Ginoong Kristo ang paghatag sa tithes. Gani gi-encourage niya nga
dili nato dapat biyaan ang paghatag sa tithes to the Jews. Sa Matthew chapter 23 verse 23, muna nga kung mubuhat ka og sugo nga wala naman sa Biblia, ay gidugangan mo ang Biblia, gidugangan mo ang parusa sa atong Ginoong Dios. Matod pa sa Revelation, sa Book of Revelation. Daghang mga Kristohanon karon nga ang ilang pagpamuhat sa Ginoo ay out of comfortability. Wala na sa ila ang pag-sacrifice for the sake of the Lord who gave Himself to them. Nasa mga Christians that they are in the service of the Lord dahil sa reason nga kung mag-serve sila sa Ginoo, panalanginan usab sila materially. Nagin ang panalangin materially dahil mo nang gisaan sa atong Ginoong Kristo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things you need will be given unto you. So muna nga, service in the Lord that results eternal life and financial increase, kadtong matinud-anon ka ang imong motibo, maayo diha sa atong Ginoong Dios. Wala ka mag-serve, wala ka maghatag, wala ka maghatag sa imong financial ngadto sa atong Ginoong Dios through the church, through His church, para mo increase ang imong kan, kung dili gisunod mo lang ang sugo sa atong Ginoong Dios. Mao kana ang hulagway sa kalibutanong bahandi, batok sa langit ng bahandi. Unsa ba ang atong gitigo niining kalibutana? Ang kalibutanong bahandi o ang langit ng bahandi? Daghang kaayong salamat sa tanan nga nagatan-aw sa pagtulon-ang ito sa Matthew chapter 6 verses 19 to 24, na kung saan gihulagway sa atong Ginoong Jesucristo, gisugo sa atong Ginoong Jesucristo nga dili motigom sa material nga bahandi o kalibutanong bahandi, kung dili ang tigomon ang langit nun nga bahandi. So sa tanang nangananaw og magatan-aw pa, ang Ginoo manalangin kaninyong tanan. And the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Og ang tanang mga anak sa Dios magaingong Amen. Amen and amen. Maayong gabi sa tanan from Baraupo, Misamis Oriental, ngadto sa tibuok Pilipinas ug sa nagkalain-laing lugar sa ating mundo, nga mga kauban ko sa Burning Boss Christian Fellowship, sa akong mga pag-umangkon nila ni Joy sa Australia o Yuyen sa Australia, sa akong pag-umangkon sa Canada, si Romel Neri, si Joy Abalona, si Joyce Mi Abalona, o si sa Australia si Joyce Mi Abalona, o si Michelle Moising, si Romel Neri sa Canada, si Ching Neri sa Brunei, si Cheryl Mateo sa Los Angeles, California, si Cielo Gabo sa dili na Gabo dahil si Cielo Albio sa Kuwait, kung wala ko masayop, o Saudi, Kuwait, di Kuwait. Kinsa ba bang mga pag-umangkon ko, anak sa akong mga igsoon o guban pa, o si Dake o si Georgia nga tuwa karon nagbakasyon sa Australia. Mayong gabi diha Dake o G, pasalubong sa inyong pag-uli nako. Di ko mauto kay suot ko na. So daghang kayong salamat sa nananaw ug magatan-aw pa. Ang Ginoo manalangin kanatong tanan. Maayong gabi, bye bye.